Bumuelta na si House Speaker Martin Romualdez sa mga taong anyay ipokrito at mahilig mag-akusa kahit sila naman ang may kasalanan at hindi tamang paggamit sa pondo ng bayan. Hindi maiwasang maiugnay ito kay Vice President Sara Duterte na kamakailan ay inakusahan si Romualdez na isa umano sa mga kumokontrol sa pambansang budget. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. Ang plenary debate at interpellation para sa 6.3 trillion pesos na panukalang budget sa 2025, nagpasaring si House Speaker Martin Romualdez sa mga kritikong mahilig daw mag-akusa. That there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Giit ni Romualdez, hindi dapat ginagamit sa pansariling interes ang kaban ng bayan. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Dagdag pa ng House Speaker, hindi magpapatinag ang Kamara kahit kanino pagdating sa pagbusisi ng pambansang pondo. This House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. The eyes of the nation are on us and we will not fail them. Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Walang pinangalanan si Romualdez pero matatanda ang noong nakaraang linggo, naglabas ng recorded interview si Vice President Sara Duterte. Inakusahan niya sina Romualdez at House Appropriations Chairman Zaldico na kumokontrol umano sa pondo ng bayan. Scripted din daw ang ginagawang pagdinig ng Kamara tungkol sa panukalang pondo ng kanyang opisina. Hanggang sa inirekomenda ng komite na tapyasan ang hinihinging pondo ng Office of the Vice President mula sa higit 2 bilyong piso, higit 730 million pesos na lang ang natira. Inilipat ang ibinawas na halos 1.3 billion pesos sa iba pang programa ng gobyerno. Bago yan, nagkainitan sa pagdinig sina VP Sara at ilang mambabatas dahil sa pag-iwas ng bise sa mga tanong kung paano niya ginastos ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi rin siya sumipot sa ikalawang pagdinig. Nakatagdang ipagpatuloy ng komite ang deliberasyon sa OVP budget sa September 23. Pero ayon sa tagapagsalita ni VP Sara, hindi pa tiyak kung dadalo rito ang pangalawang pangulo. Kung sakali man daw tuluyang bawasan ang 2025 budget ng OVP, pagkakasyahin na lang nila ito. Pwede naman tayong mag-recalibrate ng mga programs natin. Maapektuhan talaga dyan ay satellite offices, no. Talaga namang nasa Kongreso po, no, ang power of the purse. We of course respect that. Target maipasa ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill sa September 25 bago ang kanilang session break sa Oktubre. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.